So sige na, tuloy na natin and hopefully maraming makapasok, maka-join sa atin. So again, mag-i-start tayo dito sa ating issue about Congressman Leandro Leviste. So pag-usapan natin 'yon and I want to start with a lot of like angles kung paano natin sisimulang usapan itong kay Leandro Leviste kasi maraming nagmula nung sumali siya sa issue ng flood control, ang daming mga issue na siya ay nilabas about kay Guardiola, tapos itong mga sangkot sa flood control. And a lot of people are arguing the fact na okay, meron ka mga files, pero ang daming daming question, issue, ang daming mga question about his credibility, motibo, nagpupush sa kanya para gawin to. Ayan, shoutout sa Mesyang tsaka din. Ano yung credibility niya, especially now na kahit si Secretary Vince Dizon nagsabi hindi niya ma-authenticate yung files. So, pag-uusapan natin yun. Ito, saglit lang. Nandito yung Nandito yung aking sorry guys kasi nandito yung note ko. Actually, gusto ko siyang i-share sa inyo kasi nakita ko lang siya kanina when I was researching for about my materials dito kay Leandro Leviste. Nakita ko na. Ayun. Saglit lang. Habang di pa tayo nag-start, share muna tayo. Bakit hindi nag-show dito? Kaalaman. O baka dapat. Meron kasi ako na-search na na article about it at may pinaliwanag kasi about kay Congressman Leviste. Historia. Saan na ba? Hindi ko naman mahanap kung kailan kailangan kong hanapin. Anak ng tokwa. Alaka. Okay. Meron akong mga hinandang question and I want you guys to think about it. 6 to na question na you can answer it through comments. Basahin natin later. Tsaka doon sa siguro magre-replay nitong video. So first is, ano ba ang tingin ninyo na motibo or intention ni Congressman Leviste? Second, ano ang tingin yung endgame niya sa pagpapatsi-patsi ng information on public about dito sa flood control issue, sa mga leaks? Third, authentic ba yung mga files na hawak ni Congressman Leviste? Fourth, tingin nyo ba pag nilabas ni Congressman Leviste yung mga DDS supporters or kahit si VP Sara doon sa kanyang mga leaks na sinasabi o yung Cabral files, tingin nyo ba meron pa rin siyang makukuhang support sa mga DDS? Fifth, clear messaging. Messaging ba ng korupsyon or insertion sa sinasabi ni Congressman Leviste, ito ba ay nakukuha o na-accept ng taong bayan? And ang pinakahuli is, bakit tingin nyo papatsi-patsi yung information na ibinibigay on public? Meron ba siyang hinahide? Natatakot lang ba siya sa kanyang safety or meron siyang pinoprotektahan? So those are the questions. Pwede nyo i-replay itong mga question at then pwede nyo ilagay sa comment at babasahin natin yan. So, isa to sa mga na-research ko and I wanted to share to you guys. Sino ba si Congressman Leviste? Siya ba talaga ay isang rags to riches billionaire? Paano niya ba nakuha yung first billions niya? Ano ba talaga ang rason kung bakit siya naging bilyonaryo? Gusto ko sanang sabihin sa inyo before we start. Pag-uusapan po natin ngayon, deliberately, ito po ay galing sa investigation ni TPL3. Ito ay nakita ko sa Facebook. Ang title niya dito is The Billionaire Who Built Nothing. Tatandaan po natin, first, wala po akong verification to verify this information. These are probably alleged, pero para po sa akin, napasubo na rin si Leandro Leviste dito and I think he's trying to prove na para bang siya yung pinakamalinis, siya yung walang bahid ng kahit anuman, ng bahid ng korupsyon or anything. Ngayon, pag-uusapan natin, isang investigative report about sa kanya at na-publish na to, I think, na-publish lang to yesterday sa Pilipinas. So, bago-bago pa ito and gusto ko i-share sa inyo, sino ba siya? And judge him based on this information and anong tingin ninyo. Even if right now, ang goal lang natin is to, I would say, give light
on who he is, even if for now, hindi pa natin mapuprove if this is correct or no because wala pang investigation. Pero maganda rin naman pag-usapan, di ba? Kumbaga sa diskurso, magandang meron tayong kiliti sa ganitong mga topic. So pag-usapan natin to, and guys, I would say, just be open to this. It's up to you if you think this is right or wrong, pero this is coming from an investigative report. Okay, pag-usapan natin. The title is The Billionaire Who Built Nothing. Sa Tagalog, isang bilyonaryo daw na yumaman sa wala. O Miyu 1026, hello po, hello. Okay, basahin natin. Sabi dito, on October 27, 2025, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste completed the sale of 10.83 billion shares ng SP New Energy Corporation to the Meralco Group. Ang SP New Energy Corporation po, ito yung corporation na pagmamay-ari po ni Congressman, private citizen na si Leandro Leviste. Ang halaga po nito ay na-event sa halagang 13.76 billion pesos. Combined daw po sa mga previous transaction, his total proceeds exceeded po ng 34 billion pesos. So ito yung total. Naibenta yung kanyang kumpanya sa Meralco Group na pagmamay-ari ni MVP, Manny V. Pangilinan, total of 34 billion pesos. Sabi dito, the business press celebrated this as the culmination of a visionary entrepreneur journey from a Yale dropout to a clean energy titan to a public service. Kasi ang background naman po ni Congressman Leviste, talagang dropout siya ng Yale University. Okay? Pero ang isang question dito nitong investigator, journalist, sabi niya dito, pero hindi natin tinatanong, ano ba talaga ang specific na binili ng Meralco Group of Companies ni Manny V. Pangilinan para magbayad siya ng 34 billion pesos? Sabi dito, ang sagot daw po ay hindi kapanipaniwala. At ang sabi niya dito is that Meralco Group of Companies bought contracts, land banks, and government permission. Kung titingnan niyo po, ito po yung mga transaksyon connected sa government. Kontrata, land bank transaction, at government permission. Ibig sabihin dito, nag-focus sila more on the government contract or the government side of the business. Tapos ang sabi niya pa dito, why they didn't buy? Because it doesn't exist. Bakit daw po hindi binili yung company itself? Kasi hindi naman daw nag-i-exist yung company at aniya, yung 10,000 megawatts of solar capacity that Leandro Levistes Solar Philippines promised to deliver but never built. Wala daw pong na-create, nagawang solar capacity. Ang hinihingi na kontrata doon po sa business ni Leandro Leviste ay 10,000 megawatts pero wala daw pong na-deliver kasi wala naman daw pong solar panel na. So, apparently ito, they only bought yung paper, yung papel, kontrata. Dito, it's a very expensive paper and the story of how that paper became worth 34 billion pesos is not a tale of entrepreneurial genius. It's a masterclass of monetizing political access while the nation still waits for the infrastructure it was promised. Tycoon or titan daw po si Congressman Leviste, dito natin makikita na yun ay pawang kasinungalingan dahil nung siya'y kumita lang daw po pala siya sa papel hawak niya na kung saan ito ay link sa mga kontrata, permissions directly to the government plus influence of the Legarda as the senador. Sabi dito, 2 months after that final sales, 2 buwan pagkatapos na ibenta yung naibenta yung shares na nagkakahalaga ng 34 billion pesos, December 24, 2025. Kailan po yun? December 24, 2025. Sabi dito, pakinggan niyo po ito bago po magpasko. Mainit-init. Sabi dito, the same day of the Department of Energy, DOE, announced the termination of 84 renewable energy contracts
for non-performance of Leandro Leviste's released of non-performance. And then, si Leandro Leviste released Cabral files on social media, positioning himself as a crusader against government corruption. Sabi dito, December 24 po, announced ang Department of Energy na yung 84 renewable contract ni Leandro Leviste doon sa company ibinenta niya ay tinerminate. Anong reason? Kasi hindi nagpo-perform, hindi ibinigay yung expected outcome na 10,000 megawatts. Kaya itinerminate yung kontrata nila for the government. Tumiming doon sa panahon na inilabas naman din ni Congressman Leandro Leviste yung mga Cabral files. Does it make sense? May timing? Probably. Why? Ang isa kasing sinasabi natin dito, remember, noong pumasok si Leandro Leviste sa issue ng Cabral Files o sa issue ng flood control project, sino ang unang grupo o mga tao na sumuporta sa kanya o nag-back up sa kanya? The DDS supporters. Ano ang He is the crusader daw ng korupsyon sa gobyerno. Siya daw ang sabi nilang tagapagtanggol, tagalabas ng korupsyon sa gobyerno ni Marcos, di ba? Yung iba nga tinatawag siya daw ang poster boy ng DDS. Kumbaga siya daw ang magtataguyod ng korupsyon. Pero, bakit lumabas yung mga Cabral files the day after nag-terminate ng 84 contracts ang Department of Energy sa kanyang kumpanya na hinahawakan dati? Yung ba tamang timing lang or there's a reason behind it? Sabi niya pa dito, the timing was exquisite. While the nation focused on DPWH scandals, few noticed that the renewable energy industry's biggest contract terminations were announced the exact same day, and fewer still connected those terminations to the congressman now leading the anti-corruption charge. Sabi niya dito, paliwanag niya, nakapagtataka na nangyari yun at the same day. Tulad ng question ko kanina, di ba kayo nagtataka din kung bakit papatsi-patsi yung information niya at yung pagbagsak ng information niya, usually may timing. And one of the things na sinasabi niya dito, tumiming kung kailan tinerminate yung mga kontrata. Maaring may pinoprotektahan siya, maaring meron siyang pinoprotektahang malaking bagay, or baka pinoprotektahan niya ang sarili niya against the people's scrutiny. Di ba? Sabi niya dito, this is a story of how a 20-year-old college dropout became a billionaire not by building solar farms, but by converting his mother's political influence into the most lucrative franchise in Philippine renewable energy history. When you contract sa Department of Energy or energy per se, nagkokontrata ka kumpara sa DPWH, dami mong kailangan kontratang pasukin, kailangan matagal para kumita ka na malaki. Sa energy, especially sa energy sector, when you try to open a bidding or contract, usually yan, bultuhan yan, billion, kuryente, di ba? Kumpara sa contract ng mga DPWH, ganun kalaki kasi depende yun sa laki ng proyekto. Ito, pag pinag-usapan mga grid, mga kilowatt, grid, kuryente, dito malaki yan. So, kung makikita nyo, kapag binentahan ka ng prangkisa ng gobyerno, kumontrata sa gobyerno, at hindi mo na i-deliver yon, magiging questionable yun. Pero another question is, ka ng kontrata ng gobyerno para tugpin or makuha mo yung resulta doon sa kontratang binigay sa'yo ng gobyerno. Pero to some reason, siguro gusto mong kumita or nakikita mong hindi magsasucceed yung binenta mo. And that's a problem. So nung binenta, kinuha ni Manny Pangilinan for 34 billion pesos. Ano nangyari? December 24, 84 nung kumpanya na yun, terminate. So para lumalagay, parang binudol mo yung gobyerno, tapos binudol mo pa si Manny Pangilinan sa Meralco kasi hindi nila nagamit yung reason why they even bought yung company niya at that time, upon reading this story. The story of 34 billion extracted from a company that delivered 2% of its commitment. And it's the story of how when the consequences finally came due,
The beneficiary of that system became its loudest critic, attacking everyone except the structure that enriched him. So sabi niya dito, up until the moment na na-terminate yung 84 solar renewable energy contract sa Solar Philippines, malagi po, there is only 2% ng total deliverables na nagawa nung kumpanya na yun. Kaya daw po non-performing siya. And the contract was terminated. Lumalagay, kung kumita ka kung nag-deliver ka lang ng 2% doon sa company na yun, so in short, hindi ka talaga kumita doon sa business na yun. Kumita ka kasi binenta mo yung company. And the sad part is, ibinenta mo yung company, underperforming, sa makatuwid, binili nila Manny Pangilinan, hindi yung company mo. Hindi ikaw yung parang mala Elon Musk na rags to riches na, you know, maraming bumibili ng stocks mo kasi performing yung company mo, di ba? May future, hindi pala. So, lumalagay na binili lang talaga nila yung kontrata going to the government to get more funding, I don't know, more contract, maybe, or more permission. So, it doesn't make any sense. Tapos, ang haba po kasi nito, no? Pag-uusapan lang natin dito yung about sa Solar Philippines. Okay. Ito po, we will dive deeper at pag-uusapan natin ito. Sabi dito, yun daw pong Solar Philippines ay isang franchise gift. At sabi niya dito, especially when your own mother writes you a 34 billion pesos. So, sinulat niya, in 2019, Philippine Congress passed Republic Act 11357. Sabi dito, it is an act granting solar para sa Bayan Corporation franchise. Nung ipinasa nila yung RA 11, ito po ay about sa solar para sa bayan. Ang principal sponsor nito, and this is I don't know, shocking for me kasi ngayon ko lang ito nabasa. Principal sponsor po ng RA 11, an act granting solar para sa Bayan Corporation a franchise, no less than Senator Loren Legarda. Sino po ba si Senator Loren Legarda? Ang nanay po ni Congressman Leviste. At sabi niya dito, the beneficiary was her son's company. Then, President Rodrigo Duterte signed it into law. Kaya di ba, meron tayo, kung babalikan niyo po yung mga video ni Congressman Leviste, I think 8 years ago, merong punto doon, kasama si President Duterte ang nag-commence ng ceremony to open yung solar farm. Si Congressman Leviste na parang nag-OGT siya under Duterte or Duterte cabinet or something, parang ganun. Parang pinupush niya pa nga yung dahil kay Duterte, natuto magsimulang matuto about the government and such and such. Mahaba yun yung speech niya. Tapos sabi dito, this was not a routine franchise. This was a super franchise of unprecedented scope, allowing operations in 16 provinces. Sa batas na yon, 16 daw po ang mga probinsyang finokus nung franchise na yon sa kanyang anak, kay Congressman Leviste. 61 na cities specific and municipalities. For context daw po, kung babasihan daw po natin in theory, pag-uusapan natin ang Manila Electric Company o Meralco, more than daw a century to expand its operation beyond its original franchise area in Manila. Ibig sabihin, bago daw makakuha ng... So kung hindi daw po pala na ipasok itong RA 1135-7, po mahihigitan ng isang batang 26 years old na pangalan ay Leandro Leviste ng isang buong century sa isang taon lang, mahigit. Yung ganito katindi kung hindi sa nanay niya na nag-create at nagpasa noong batas na yon. And then, sabi niya dito, when questions arose about political conflict of interest, given that Legarda or Loren Legarda chaired the Senate Finance. At that time po, Senate Finance chair po siya noon. Leviste pushed back. Sabi niya dito, sabi ni Congressman Leviste at that time, I think a dynasty implies that there's cooperation or collusion among the members, and I actually disagree with my mom on a lot of things. Correct.
Sabi niya dun sa reporter, sa dynasty daw, usually may cooperation or collusion. Pero, ang paliwanag niya before, hindi pa siya congressman nung naipasa tong batas na, marami naman kami disagreement. So, hindi mo masasabing dynasty ka. No, ang dynasty, hindi lang yung disagreement. Dynasty also implies influence. In short, hindi mo makukuha yung mga kontrata na yon. Hindi ka magkakaroon ng business na sobrang laki. Naaabuti ng Meralco for 1 century. Ikaw nakuha mo lang within a year because of the law na pinasa ng nanay mo. Tapos, ay, hello po Kuya Vernie, hello po. Hi, and then Suzette Ballesteros, hello po. Hindi mo yung ganong kabilis na advantage within a year, kung hindi ipinasa ng nanay mo, yung batas na. Tapos sasabihin mo, there's no dynasty on it. Ang dynasty po, hindi lang po yung nasa posisyon. Ang dynasty po, another indirect, sabi nga nung iba, indirect corruption na effect ng dynasty is yung influence. Kasi kung di na ipasa ni Lauren Legarda yun, wala kang company na Solar Philippines. Ba? Sabi dito, this is a, sabi nga niya, this is a fascinating defense. Aniya, he didn't disagree enough to reject the franchise she proposed for him. Correct. Wala namang conflict of interest. Walang, sabihin na natin, for me, bahid ng immoral or unethical dito. Kung pinasa ng nanay mo yung isang batas, ikaw mismo, nanay mo yun, negosyo mo itatamaan at magkakaroon ka ng malaking interest dito, bakit ikaw mismo hindi ka nagsabing no, di ba? Hindi ka nag-pushback. Bakit kinuha mo pa rin yung opportunity na yun to sell your shares worth of 34 billion pesos kay Manny Pangilinan? So, lumalagay, kung hindi pala naipasa yun, wala rin sense yung company mo kasi mag-underperform siya. Hindi niya maibibigay yung resulta na kailangan doon sa kontrata na ibinigay sa'yo ng Department of Energy. So in short, kumita ka rin, and you took advantage of the influence of your mother. Tapos sabi dito, ano yun? Asan na ba? Sorry po, ang haba kasi nito eh. Ayun. At sabi dito, the 25-year franchise, apparently, yung contract na yun, doon sa batas na in-approve, at isinagawang batas, 25 years po iyon na franchise. During that period daw, Solar Philippines na pagmamayari ni Leandro Leviste, at that time, was securing its massive allocation of government renewable energy contract. Legarda held key positions in committees overseeing environment, climate change, and budget appropriation. The alignment of massive contract allocations with this political influence is not circumstantial, it's structural. Yung Solar Philippines na yun, just because of the solar panel. No. Sabi niya dito, dahil sa tindi ng impluensya ni Senator Lauren Legarda at that time na siya ang umuupo bilang chairman ng Committee for Environment, Climate Change at saka Budget Operations. Tingin niyo po ba walang influence one way or another anak niya? I don't think so. Kaya sabi niya dito, hindi yun coincidence eh. Parang pinagplanuhan para mag-benefit ang isang tao. Kasi kung ikaw mismo insider ka sa gobyerno, alam mo ipapasa ang isang batas na take advantage of your own company at nanay mo pa yung nag-propose nun. There is no way that you don't even know na makakuha ka ng advantage one way or another. Sabi niya dito, this is how political dynasty wealth works in the Philippines. Ewan ko kung if you agree guys sabi niya na you don't hand your children cash. Di lang bibigyan mo sila ng pera ng ganun-ganun. You hand them legislation. Hindi mo kailangan bigyan. Kung nasa politics ka at kung mauta ka, di ba? Hindi mo kailangan bigyan ng pera yung anak mo kasi yung pera, it's not nothing. Makikita nyo po even sa flood control project, ano ang kalimitan na nami-misinterpret natin sa flood control project? Hindi naman yung amount it's the contract. Pag mas maraming binabato sa yung kontrata, lolobo yung kikitain mo sa lahat ng proyekto na pwede mong kitain sa mga proyekto na to kasi nanganganak yung proyekto Just for instance, bigyan ka ng proyekto sa Caraga region, ng bang municipality yan. Pwede kang bigyan ng 10 proyekto sa isang municipality, another, di ba? So, nakikita nyo, it's the law na sinircumvent ni Lauren Legarda
para kumita yung kanyang anak. Ba? Gumawa siya ng isang batas for her son mag-benefit doon sa batas na yun. And thank you po Maritelti. Ayan. Hello po. Ayan. Tapos sabi niya dito, you don't give them trust fund. Alam niyo po yung trust fund, di ba? Yung binibigay na pondo sa mga savings yun sa pamilya mo. You give them franchises. Franchises, ibig sabihin para mag-operate ka, your business. You don't leave them property. Hindi mo sila binibigyan ng bayat lupa. You leave them government permission that can be monetized for billions of pesos. Yan ang sinasabi ko na nakakalimutan ng tao. Focus ng tao sa korupsyon ngayon sa gobyerno is how much yung kickback nila. No, huwag kayong mag-focus doon. Tingnan nyo, kahit yung mga DPWH leaks ngayon, ano ang pinaka-importante kung ikaw ay mangungulimbat na limpak-limpak na pera? Pang presyo ng proyekto o yung dami ng proyekto? Why? One of the things na lumabas na rin sa DPWH leak, isang proyekto ni Angara dito sa may Aurora. Itong bridge na parang I think it's around 900 million pesos presyo nun. So ang ginagawa nila, tinatapos nila yung buong bridge, tapos ang ginagawa nila, by the end of the year, titibagin nila, sisirain nila. Tapos, by the budget itself, isi-circumvent nila yung budget, mag-i-insert sila, then the year after, the bridge, parehas na price, parehas din na company ang gagawa noon with the same amount. So ano nangyari? Nanganganak kung bakit hindi natatapos yung isang proyekto. Kaya may ganun pong mga klase ng proyekto na hindi natin naririnig sa public, pero nung nire-research ko po yan, yung talaga yung pumuho ng ng attention ko yung kay Angara dito sa Aurora, kung paano sila kumikita every year. Tapos hindi ko naman akalain na merong mga proyekto na ginagawa, sinisira, tapos ginagawa ulit. Same amount, same contractor, same proponent. Yung produkto mo, usually, it doesn't make any sense. Talaga, kung kikita ka talaga, if you really know, kikita ka sa mga government contracts. Kaya tingnan mo, di ba sa flood control project, ewan ko kung naririnig nyo to, ano po ba ang one of the key sources ng income ni Guardiola at saka ni Saldico, even si Diskaya, at saka si Ericia, di ba bumibili sila ng kontrata, binibenta nila sa contractor, may patong na yon pagka binenta. Kasi doon ka kikita, hindi ka naman kikita talaga sa kung magkano yung proyekto. Nag-iiba yung presyo at doon sila nakakuha ng mga tinatawag natin porsyento. Ngayon, pag-usapan natin, bang merong tayo or yung gobyerno natin o tayong taong bayan, may nakuha ba tayo sa business empire ni Leandro Leviste, itong solar panel? Pag-usapan natin. Sabi niya dito, between the year of 2017 and 2024, Philippines, pagmamay-ari ni Leandro Leviste, and yung iba pang kumpanya affiliated, secured 42 renewable energy service contracts from Department of Energy or DOE. The largest, pinakamalaki daw po na allocation to any private group in the Philippine history. These contracts represent approximately 10,000 megawatts of committed solar capacity. The Department of Energy factored this capacity into a national energy planning, transmission, infrastructure development, and power supply projection for Luzon region. Sabi niya dito, sumakatawid sa history ng Pilipinas, tanging kumpanya ni Leandro Leviste, Solar Philippines, was given this 42 contract na ang total is mag-deliver ng 10,000 megawatts of solar energy para proteksyonan at magkaroon tayo ng sapat na kuryente sa Luzon. And sabi dito, by the late, sa katapusan daw po ng 2024, according to Senate records and Department of Energy data, lumalagay po na ang Solar Philippines na pagmamay-ari ni Leandro Leviste had delivered 174, which, kung titignan natin sa original computation, ang i-deliver nila is 10,000 megawatts. Pero dahil 174.41 lang ang naibigay, ito po ay nagre-represent lang ng 2%. 2%
2% completion rate. Not 20%, not even 10%. Only 2%. Sa tingin niyo po ba, kumita ba ang gobyerno? Meron ba tayong nakuhang advantage of giving him this 42 solar energy contracts? Ba? Wala. Kasi literally 2% lang from what is expected from the company. And then, sabi dito, the company that secured more renewable energy contracts than anyone else in the country, the company held up as a model of Filipino entrepreneur in clean energy, and the company whose founder became a billionaire and then a congressman delivered 2% of what it is promised. Isipin niyo po gusto ko kasi lahat tayo maging, sabihin na natin na, skeptic sa mga detaling binabasa natin. But sabi ko nga, this person really investigate yung issue na to. Isipin po natin, isang bagay pa lang, kapalya na siya. Hindi niya ma-deliver yung gusto niya sabihin. How come, noong panahon na pagkatapos ng batas na ito, kahit balikan niyo po yung mga video niya sa YouTube, kasi I also research it, every news agency sinasabi na siya yung isang parang titan, mogul, parang mala Elon Musk, na sobrang talino, sobrang galing. Sobrang hype ng pangalan niya before in the energy industry. Bakit hindi pinag-uusapan? Bakit wala nagtatanong sa kanya ngayon kung ano ba talaga ang background niya? Bakit siya naging bilyonaryo? Diba? Sabi nga ni Kuya Dance, meaning, unrealistic yung energy na ipoprovide sana. Correct. Kasi hindi nila kaya. So what's the point, diba? Paano siya naging bilyonaryo kung non-performing yung 2% lang yung naibigay na energy from solar? And then, the projects that did get built were modest. The 63 megawatt Calatagan solar farm in Batangas, 100 megawatts in Tarlac, and a very small rooftop installation. These are real projects, but they are drops in the ocean compared to the 10,000 megawatts that the government and Meralco and foreign investors were told to expect. So meron siyang mga na-build na mga solar panel pero hindi ito sapat to get yung production ng kuryente na kailangan doon sa sinay nilang contract sa gobyerno. So, ang tanong dito, what happened to the other 98%? Noong October 2024 po, Senator Jinggoy Estrada ay nagtanong sa Department of Energy. Tinanong niya si Undersecretary at the time, Rowena Cristina Guevara. Exactly yung tanong nating lahat, saan napunta yung 98%? During noong budget hearing sa Senado po ni Yusek dito is 21 of Solar Philippines, yung pagmamayari ni Leandro Leviste, 42 contracts were already being processed for termination because the company was, pakinggan niyo po, not able to deliver the scheduled targets of the work program. And this was coming from October 2024. Kung babalikan natin yung pinag-usapan natin kanina, between 2017 at 2024, ito yung panahon na nagamit nila yung mga kontrata ng gobyerno for them to start their business. So in short, on Yusek Rowena Cristina Guevara, noong Senate budget hearing, hindi daw po nila na-deliver yung target amount of megawatts na kailangan doon sa kontrata. And sabi ni Senator Jinggoy Estrada dito, why put so much trust with Solar Philippines? Why do you keep on awarding contracts to them? It is a question that DOE, or Department of Energy, never adequately answered. But the pattern is clear. Solar Philippines was securing contracts far beyond its capacity to execute them. And unlike other developers who typically complete projects within 2 to 3 years, Solar Philippines repeatedly failed to even reach the development phase after 3 years. So, in short, Senator Jinggoy, yung Department of Energy, bakit daw binibigyan pa ng paulit-ulit na kontrata kung alam naman na hindi kakayanin ng kumpanya yung requested amount of megawatts from the solar energy. Pero ang problema, hindi rin masagot ng yung question na yun. Kaya nakapagtataka na, bakit binigyan ng contract ng ganong katindi? Diba? Knowing na bago pa lang yung kumpanya. Sabi dito, dapat daw, after 3 years, at least nasa development phase ka na. At least 5, 15, or 25% ng
kaya mong i-output or i-deliver sa contract na pinag-usapan, dapat na andun ka na after 3 years. Ang problema, even after 3 years, wala pa. Hindi pa nakakapag-start. So, what happened? Sabi dito that yung consequence daw po extend beyond one company's failure. On December 2025, this year, December 2025, ang Department of Energy, terminate po sila ng 84 renewable energy contract industry-wide for non-performance ng Solar Philippines, representing almost 5,372.209 megawatts of potential capacity that had been factored into the country's energy planning. The ripple effects are already visible. Sabi dito, dahil daw po sa kakulangan ng enerhiya na isusupply sana ng Solar Philippines, nagkaroon daw po ito, halagang nawala sa atin ay 5,372 megawatts. Ang epekto daw po nito, nakikita na natin, from the year, projected daw po ng DOE, by the year 2026, which is next year, to 2027, region po ng Luzon, the island of Luzon, magkakaroon po ng expensive fossil fuel power, maraming problema sa grid, sa kuryente, at magkakaroon ng pagtigil ng transition ng Luzon region into an renewable energy. Bakit ito mangyayari? Kasi nga wala ng pagkukunan. First, there is no way that we can replicate tong solar energy na to unless meron talaga tayong reserve, meron tayong pagkukunan. So, wala. Okay, then punta tayo sa susunod na question. So ano ba talaga binili ng Meralco? At sila yung nagbayad ng 34 billion pesos. Sabi niya dito sa kanyang investigation, September 2024, March 2025, and October 2025. Tandaan niyo po yung tatlong timeline, September 2024, March 2025, at October 2025. Si Leandro Libiste po, nag-execute siya ng series of shares sales. Nagbenta siya ng shares niya, stocks, to the Meralco Group Renewable Energy Subsidiary, M-Green. Yun po yung pangalan. Sa transaction na to, babasahin ko po sa inyo, pakinggan nyo po yung mga values. Sabi dito sa transaksyon na ginawa ng Grupo Leviste, September 2024 po, nagkaroon ng initial exchange note facility agreement for a 5.82 billion shares dito sa Solar Philippines. March 2025 naman, pangalawang agreement of 5.01 billion shares at noong October 2025, yung finaling sales of 10.83 billion shares na nagkakalaga ng 13.76 billion. Bibilangin mo daw, ang total shares na naibenta sa Meralco ay 14.61 billion pesos. Kaya kung titingnan mo, yung total daw na combined kinita na napunta kay Libiste ay nakakalaga ng over 20 billion pesos na merong future sales expected to exceed 34 billion pesos. May pauna na siyang kita ng 20 billion pesos, tapos pwede pa siyang madagdagan based sa performance ng company, more than 34 billion pesos. Sabi dito, on the official statement, proyekto na solar project, ang plano daw po doon ay 3,500 megawatt solar farm na merong mapoproduce na 4,000 megawatt hours ng battery storage sa Nueva Ecija. At ito daw ay sinasabing the world's largest solar and battery facility. Pero the project has projected cost of 200 billion pesos. It is expected to be fully operational by 2027 and the power has 2.4 million household. In short, 27 pa magiging operational. Pero magtataka kayo, ang taas ng valuation para ibenta siya ng ganung kalaki. Congressman Leviste executed a playbook na sobrang perpekto. Na magkaroon ka ng 34 billion pesos sa isang underproducing company na maibenta mo yon, timing na nanay mo yung nagproseso ng batas na yon para magkaroon ka ng benefits. Makikita natin, no, parang tumatiming lahat eh. Tapos siya nagbe-benefit. Kaso nga lang, sabi niya, hindi daw dynasty yun kasi marami daw silang... Okay, actually mahaba tong article. Hayaan ko na lang kayo ang magbasa kasi marami pa siyang sinabi dito. Marami pa siyang pinunto na mga influence, mga connection ni Loren Legarda, bakit
nabigyan ng advantage yung anak niya at that time sa Solar Philippines. Pero siguro ang gusto ko ipunto dito is that parang minsan naiisip dating statement ni Leandro Leviste nung parang sinabi niya na, yung nanay ko naman nakausap ko sabi niya hindi naman daw siya nag-insert ng proyekto, 'di ba? Yung may pronouncement siyang gano'n tapos parang sinabi niya din na, yung nanay ko lang naman ay pinakamaliit lang naman na na-insert diyan, 1 billion pesos. Pero the problem is, it's not about the money. It's about being ethical, being moral na hindi importante dito kung magkano. Hindi rin importante dito kung may disagreement kayo ng nanay mo eh. It's about how you take advantage of your power, of your influence. Natin, hindi naman tayo lahat may magulang na senador. So kung magnenegosyo tayo, kunwari magnenegosyo ka ng um, hardware. Kahit magnegosyo ka pa ng hardware ng pangmatagalan, it will take you some time para lumago yung business mo. Pero kung ang nanay mo senador, legislation, isang batas, na alam natin na magti-take advantage yun onto your own business. Sa tingin mo ba, o ba ay maniniwala na parang ginawa mo lahat yan from rags to riches? Kumbaga, naghirap ka? No, it doesn't make any sense. And ako, para sa akin, naniniwala niya na dahil bago siya, marami pa siyang kailangang i-prove sa taong bayan. Pero that doesn't mean na wala siyang tinatagong lihim, ika nga, sa kanyang closet. Meron at meron. At ako, nagulat ako. To be honest with you, first time ko to. First time ko tong natutunan about kay Leandro Leviste, about sa Solar Philippines. I never even thought na kung papaano siya i-hype dati. Even ABS-CBN, GMA, TV5, talagang hina-hype siya ng todo na siya daw yung youngest at the age of 26 na billionaire. Talagang sobrang dami. Tapos makikita natin tong mga underperforming company, nasa nabatas ng nanay. So para sa akin, I would say it's unfair. Maybe walang korupsyon kasi wala naman siyang kinuwang, you know, pera sa gobyerno. Pero I would say being unfair to people sa same industry, hindi niya makukuha yung ganong katinding laki ng mga kontrata kung walang impluwensya yung nanay niya. And I would say na this is all debatable kasi wala pa naman nagtatawag ng investigation, 'di ba? Para makita talaga kung ano nangyari dito. Pero what I'm only saying is, guys, hindi lahat na nakikita natin sa media, social media, lahat 'yun totoo. Kasi nung lumabas siya para siyang ano, parang napakaanghel niya. Okay, meron akong hawak-hawak dito na Cabral Files. Pinupunto niya, no, lahat ng nandito corrupt. Laman-laman ko lang nung nakita ko to. Even if it's alleged, siya rin pala kasali sa corruption in another form. Man siya kumukuha directly ng budget, 'di ba, from the government, yung makuha mo yung ganung katinding karaming kontrata even if underperforming yung company mo na ibenta mo. In short, magmula nung nalaman ko to, actually, kupang nalaman to, nung nakita ko tong article na binasa ko, dito ko na patunayan na isa rin pala siya sa either indirectly nakinabang sa posisyon ng nanay niya or indirectly corrupt, 'di ba? In a way of sabihin na natin morally at ethically. Kaya ko nasabi siyang corrupt. Ngayon, for me, nahihirapan na ako magtiwala sa kanya. Especially pinupush at saka itinataas sa mga DDS. Para bang okay, so ano bang punto? Kasi tingnan niyo, even yung mga Cabral Files, hindi ko maintindihan on my own personal capacity, hindi ko maintindihan anong end goal niya. Gusto niya bang sabihin na lahat ay corrupt? Guys, remember, noong in-interview siya ni sa DZMM, if I'm not mistaken, you can research this. Tinanong siya at that time, meron ba doon sa files na yon na may insertion ng Pangulo, si Pangulong Marcos? Sabi niya meron daw. Si VP Sara, wala daw. Tapos malaman-laman natin ngayon, Lucas, kahit ang Billionaire News Channel, anong, it doesn't make any sense eh. 'Di ba? Parang, paano ko mapoprove? Plus, sinabi na ni Vince Dizon na hindi naman daw niya ma-authenticate yung dokumento na hawak ni Congressman Levistes. Additional na naman na para bang iisipin mo, ano ba, niloloko ba tayo ng batang to? Tapos ang masakit nito, ito, lumabas na. For sure, pag-usapan natin to, ilalagay kay article dyan. Pag-usapan natin to, kasi importante na maintindihan ng taong bayan na hindi siya malinis. Diba? Meron din siyang tinatago. At isa doon yung nanay niya na akala natin Santa Santita, meron din palang tinatagong, ng hindi ko masasabing corruption, unethical practice, ika nga, using
her influence. Sabi ni Mio dito, never ako bumilib dyan. Di ako naniniwala sa batang yan. Billionaire dahil sa na-corrupt na. Kuminsan parang ang hirap mag-judge kasi sino ba tayo to judge other people? Hindi naman tayo perfect. Nung nagsimula kasi si Leandro Libiste na para bang magsalita na parang lahat na lang ay corrupt at hindi siya corrupt kasi may file siya na hawak-hawak. Yun din na naisip ko, okay, naniniwala ako sa sinasabi mo, pero parang ang message mo sa taong bayan, ikaw lang ang pinaka-the best, diba? Ikaw lang yung pinaka-malinis. Tapos nung malaman ko to, hindi rin pala. Meron din palang issue tong batang to. So, to be honest with you guys, nalungkot ako sa nalaman ko. Kasi iba yung tingin ko sa kanya eh. Nasa good side even if may issue ako sa files niya. Neophyte, bago pa lang siya ng kongresista eh. Pero nung nalaman ko to, di pala totoo yung mga nakikita ko sa, ayun lang. So, tulad nung kaninang pinag-usapan natin, sasagutin ko tong 6 na question na tinanong ko kanina nung nag-start tayo. Number 1, yung question ko kanina, ano talaga motibo niya? Tingin mo ba may intention siya? Or is he like an anti-Marcos? Para sa akin, yung motibo niya, for me tinitingnan ko, motibo niya is genuine. Gusto niya kissing ass, ibig sabihin, another term. Sobrang sinasamba niya si Pangulong Duterte at that time. Parang sabi ko, okay. Parang hindi ko nagustuhan yun Hindi. Sunod na question, endgame. Ano ba endgame niya dito? Hindi ko alam. Kasi yung hindi ko maintindihan anong goal niya. Kasi una-una, bagsak na siya sa akin. Authenticity nung dokumentong hawak niya, I cannot verify it. Patay na yung magve-verify if ever. 'Di ba? Tapos may mga issue pa na di umano. Parang inagaw niya daw kay Cabral yun. Kaya nung sumunod na hearing, si Cabral, meron daw siyang parang bandage. Hindi natin alam. Pangatlo, ngayon na sinabi na ni Secretary Dizon na hindi niya mabe-verify yung authenticity ng dokumento, is it still valid? Believable pa ba yung sinasabi niya? Sa umpisa pa lang, hindi ko na siya pinaniwalaan doon sa files na yon. Pero kung ito ay mabe-verify, why not? Ako, ang suggestion ko lang, magharap si Secretary Vince Dizon at saka si Congressman Liviste, patawag ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Si Senator Pampilo Lacson kay Vince Dizon, idol naman ni Congressman Liviste si Senator Lacson, di magharap sila, di ba? At once and for all, mana kung totoo or hindi yung if maglabas ng dokumento or ilabas ni Congressman Liviste yung mga pangalan ng mga DDS na mga kongresista at senador. At lumabas din doon yung pangalan ni VP Sara. Lumabas din doon yung pangalan ni Harry Roque or pangalan ni Senator Bongo. Tingin nyo ba, or tingin ko ba, kasi yung question ko sa sarili ko, ano pa rin DDS support? Ito lang masasabi ko, I doubt, baka mawala yung DDS support niya na harness niya ngayon kung lumabas yon. And I think, meron akong theory na siguro kaya papatsi-patsi yung nilalabas niyang information sa publiko kasi maaring baka may maapektuhan sa grupo ng DDS, even the Duterte time, cabinet secretary, na maaaring involve or baka ma-involve si Pulong. So yun yung parang nakikita ko na kaya papatsi-patsi yung information kasi it doesn't make any sense Ay, Mang Mags, hello po. It doesn't make any sense ba? Kung talagang totoo yung sinasabi mo, ilabas mo lahat, bahala ang taong bayan mag-judge Pero hindi pinapatsi-patsi niya at tina-timing niya lahat. Sunod na question, clear ba ang messaging niya? Para sa akin, hindi. Kasi hindi ko alam ang gusto niya ipahiwatig. Based sa na-research ko ngayon at na-share ko sa inyo, ang tingin ko dyan, tinatry niyang i-overshadow yung issue na yon away from him, past niya, yung Solar Philippines. Yun yung nakikita ko doon. And I highly doubt na ang iniisip niya is maprotektahan yung DDS. I think ang pinoprotektahan niya is malaman ng taong bayan itong mapag-usapan yung background niya, kung paano niya ginamit. Si Leandro Libiste po ay hindi santo, 'di ba? Hindi siya yung hindi corrupt, yung hindi gumagamit ng influence. Kumbaga meron din siya. Ilang na pag-uusapan. Nasa sa inyo na yan guys, yung mga na-share ko sa inyo. When I have a chance, in-upload ko tong video na I'll edit it and then I'll give you the link kung saan yung mababasa yung shinare ko kanina. So, yun lang. Panghuli ko na lang, gusto ko sabihin sa inyo guys, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang isang taong sobrang bait,
para bang santo na. 'Di ba umiiyak-iyak pa siya kasi bumenta na po 'yun. Alam niyo po, at the end of the day, ang talo po dito tayo, taong bayan. The more na naniniwala tayo sa mga kasinungalingan, the more na naniniwala tayo na, um, kung ano na yung sinabi nila, yun na yun. The more na paulit-ulit tayong niloloko, paulit-ulit silang nagte-take advantage of our weakness. Ano yun? Yung hindi tayo nagtatanong, hindi tayo nagre-research, hindi tayo nagbabasa ng mga artikulo against this um, against this propaganda, ika akitan ko. The moment na tumigil kang magtanong, maging skeptic, or i-question yung mga naririnig mo, that's the time na itong mga kurakot, itong mga hayop sa pera, garapal kung mangurap, dito sila namamayani kasi alam nila kaya nilang paikutin ang ulo mo. Kaya nilang paikutin yung isip mo. Kaya nga yung totoo yung sinasabi nila sa English na if it's too good to be true, it's not true. 'Di ba? O sabi niya, Mang Mags tita trademark na madidi shit ang yang pag-iyak. Oo nga, 'di ba no? Tapos makailang beses naman narinig natin sa mga DDS. Si Duterte sa ICC sa dahig, 'di ba? Yung pupuntahan nila doon, sasamahan daw nila. Pero ngayon, malungkot ang Pasko ni Pangulong Duterte. Hindi siya nakauwi ng Pilipinas. Sabi ni Mio, bad actor daw. Correct. So yun, gusto ko lang pong sabihin na maraming maraming salamat po sa walang sawang support. Yan, isang oras tayo nagkwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan to share, like, and subscribe sa ating mga video. At i-edit ko po tong video na to and I'll try my best na ipakita nabasa ko. Then hopefully December 31 ng 9 a.m. Hopefully magawa ko yan. Year-end special po natin. Pag-uusapan po natin yung mga politiko at mga events na yumanig sa mga Pilipino nitong nakaraang buwan ng 2025. At hopefully, na-invite natin mga panauhin, pero magkakaroon po tayo ng magandang diskurso doon kasi babanggain natin yung mga ideya ng ibang tao about sa nangyari versus sa ideya ng ano yung nangyayari sa ground. Pag-uusapan natin yan. At maganda ring i-analyze natin sino ba ang nanalo o natalo ng mga government official sa mata ng tao. At saka pag-uusapan din natin doon yung mga political parties. Sino yung nag-gain ng support sa taong bayan after ng midterm election. Yeah. Marami tayong pag-uusapan doon and marami tayong mga i-share sa inyo. Ayan, mga insights na dito nyo lang sa channel na to, Mang Mags dito, yung mga DDS kasi palibasa mga tanga, kaya mada. Maraming salamat po and again, as always, diba? Ingat po kayo. God bless. Huwag niyo po kalimutan i-share tong live natin. Kita-kits sa susunod na live. Yun po. Thank you and God bless. Thank you po.